Banta 3 ng Setyembre, Banta 2013, alas 11 ng umaga, sa isang kondominium sa Cavite, isang babae ang natagpuang walang buhay sa isang kalunos-lunos na kalagayan na nakahubad ang pang-ibabang bahagi ng katawan. Ang apartment ay gulong-gulo na tila pinasok ng isang magnanakaw. Sa tabi ng malamig na bangkay ng kanilang ina, ang kanyang 2 anak na babae na 3 taong gulang at 1 taong gulang pa lamang ay umiiyak habang mahigpit na hawak ang damit ng kanilang ina. Nang makarating ang asawang si Marco matapos mabalitaan ang nangyari, niyakap niya ang bangkay ng kanyang asawa at humagulgol ng walang tigil na naging dagat ng luha ang buong lugar. Para sa lahat, ito ay isang malupit na kaso ng robbery homicide na may kasamang sexual na pang-aabuso. Ngunit ilang segundo lamang matapos pumasok mag-isa sa elevator, ang asawang walang tigil sa pag-iyak, isang nakakakilabot na ekspresyon na hindi inaasahan ng sinuman ang naitala ng CCTV camera. Totoo kaya ang mga luha ng asawang halos hindi makalakad sa sobrang pighati sa pagkawala ng kanyang kabiyak? Ngayon, ibubunyag natin ang tunay na mukha sa likod ng mga pangyayari sa araw na iyon. Bago natin buksan ang nakakagimbal na tala ng krimeng ito, mangyaring pindutin muna ang like at subscribe button at mag-iwan ng komento kung saan ninyo ito pinakikinggan. Maraming salamat sa inyong pag-like at pag-subscribe. Noong umaga ng Lunes, 23 ng Setyembre 2013, huling araw ng isang mahabang holiday weekend sa Pilipinas. Dapat sana ay isang abalang umaga ng paghahanda para sa pagbabalik sa normal na buhay matapos ang maikling bakasyon, ngunit isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa isang kondominium sa Bacoor, Cavite. Ang roller shutter ng parlor ni Elena sa ground floor, nakaraniwang maingay dahil sa tunog ng blower at tawanan ng mga suki, ay mahigpit na nakasara. Kilala si Elena bilang pinakamasipag sa kanilang lugar. Mahigit 20 taon na siyang nagpapatakbo ng parlor at ni minsan ay hindi niya pinaghintay ang isang customer na may appointment. Alam ng lahat ng nakatira sa paligid ang kanyang pagiging masigasig. Palagi niyang binubuksan ang shutter tuwing eksaktong alas 10 ng umaga at nginingitian ang kanyang mga customer. Nang mga oras na iyon, ang ina ni Elena ay naglalakad patungo sa parlor, may dalang isang bag na naglalaman ng lutong bahay na adobo at iba pang pagkain. Siguradong pagod ang anak ko dahil katatapos lang ng mahabang weekend, dadalhan ko siya ng pagkain. Habang iniisip ang kanyang anak, nagmamadali siyang naglakad, ngunit bigla siyang napatigil sa harap ng nakasarang shutter ng parlor. Alas 10:10, alas 10:20. Patuloy na umuusad ang oras, ngunit walang anumang senyales ng tao mula sa loob. Nagtaka ang ina at tinawagan ang cellphone ng kanyang anak, ngunit ang tanging sagot na narinig niya ay isang malamig na boses mula sa makina. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi maabot o di kaya'y nakapatay. Kakaiba naman. Hinding-hindi niya pinapatay ang cellphone niya kapag may trabaho. Isang maliit na pag-aalala ang nagsimulang gumapang sa puso ng ina. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bag at ang hangin sa pasilyo na may halong amoy ng adobo ay tila napakalamig. Ang pag-aalala ay agad na naging kumpirmasyon. Nanginginig ang mga kamay, tinawagan niya ang daycare center kung saan nag-aaral ang kanyang panganay na apo. "Ma'am, pumasok po ba ang apo ko ngayon?" Ang sagot na kanyang natanggap ay nakapanlulumo. Hindi raw pumasok ang bata. Ang katotohanang hinayaan ng kanyang anak na napakaingat sa pag-aalaga sa mga bata na lumiban sa daycare ng walang paalam ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa ina. Agad niyang tinawagan ang kanyang manugang na si Marco. Pagkatapos ng ilang ring, ang boses ni Marco na narinig niya mula sa telepono ay nakakagulat na kalmado. "Baka may pinuntahan lang po si ate. Babalik din po yun agad. Pupuntahan ko na po dyan ngayon." Kahit na may punto ang sinabi ng manugang, nakaramdam ang ina ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Alas 11:30 ng umaga, dumating si Marco sa kondominium. Ngunit ang kilos ni Marco ay salungat sa pag-aalala ng kanyang biyenan. Sa halip na dumiretso sa kanilang unit, sinadya niyang umikot muna sa paligid ng parlor na nakita na niyang sarado. Pagkatapos ay tumingin-tingin siya sa mga katabing tindahan na tila nagpapalipas ng oras.
Kahit na minamadali siya ng kanyang biyenan, dahan-dahan siyang naglakad paikot patungo sa kanilang unit na para bang may hinihintay na kamiting. Nang sa wakas ay makarating sila sa ika-15 palapag sa harap ng pinto ng Unit 1501, natigilan ang ina. Ang pinto ng kanilang unit ay bahagyang nakabukas ng mga 10 sentimetro. Bakit nakabukas ang pinto na palaging nakalock? Mula sa siwang, ang malamig na hangin ng pasilyo ay pumapasok sa loob ng kwarto. Pagtingin niya sa ibaba, isang magnetic door stopper ang matatag na nakakabit sa sahig. Isang kakaibang tanawin na tila sinadyang iwanang bukas ang pinto, marahil para mas madaling makita ang kalagayan sa loob o para mas mabilis itong matuklasan. Anak, nasa loob ka ba? Sa sandaling itinulak ng nanginginig na kamay ng ina ang pinto, hindi ang pamilyar na init ng isang tahanan ang kanyang natagpuan. Ang sala ay nasa isang karumal-dumal na kalagayan. Isang tumpok ng mga kumot na kinaladkad mula sa aparador ang nakakalat sa gitna ng sala at lahat ng drawer ay nakabukas na nakalabas ang mga laman, mga gamit sa bahay na nakakalat sa sahig at iba pang mga kagamitan. Sinumang makakita ay mag-aakalang isang magnanakaw ang naghalughog sa bahay. At sa gitna ng sala, sa malamig na sahig, nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Elena. Ang kanyang pang-ibabang damit ay hinubad at magulo, habang ang kanyang pang-itaas na damit ay tila pinunit, isang kalagayan na hindi kayang tingnan. Anak, gumising ka. Anong nangyari dito? Ang sigaw ng ina ay umalingaw-ngaw sa walang laman na sala, ngunit walang sagot mula kay Elena. Ang rigor mortis ay nagsisimula na at ang kanyang katawan ay matigas na parang kahoy. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliit na paggalaw ang naramdaman malapit sa malamig na bangkay ng ina. Ito ay ang kanyang dalawang anak, na 3 taong gulang at 1 taong gulang pa lamang. Inakala siguro ng mga bata na mahimbing lang na natutulog ang kanilang ina. Ang tanawin ng mga bata na nakatulog dahil sa pagod sa kaiiyak habang mahigpit na hawak ang laylayan ng damit ng kanilang ina ay dumurog sa puso ng sinumang nakasaksi. Ang reaksyon ng asawang si Marco na huling pumasok sa silid ay napakadramatiko. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa bangkay ng asawa, sinusuntok ang pader habang humahagulgol. Sinong gumawa nito sa'yo? Gumising ka, mahal ko. Ang malakas na pag-iyak ni Marco ay umabot hanggang sa dulo ng pasilyo na kahit ang mga investigador at paramedic na dumating sa lugar ay napapalingon sa kalunos-lunos na eksena. Sa mata ng lahat, ito ay isang malupit na kaso ng robbery homicide na may kasamang sexual na pang-aabuso na sinamantala ang mahabang holiday weekend. Ang mga scene of the crime operatives, SOCO, na ipinadala sa lugar ay maingat na sinimulang suriin ang paligid ng bangkay. Habang ang lahat ng sitwasyon ay tumuturo sa isang panlabas na salarin, isang mahalagang ebidensya ang nakakuha ng pansin ng isang matalas na investigador. Sa lababo ng kusina at sa sahig ng sala, may 2 upos ng sigarilyo na tila iniwan ng salarin para ipagmayabang ang kanyang presensya. Nang ipasuri ng investigation team ang mga ito, ang resulta ng DNA ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa lahat. Kanino kaya ang upos na iyon na tila ipinagyabang pa ng salarin? Ang malamig na katahimikan sa loob ng sala ay hindi na nagpapahiwatig ng kapayapaan ng isang tahanan. Sa gitna ng mahihinang yapak ng mga taga-SOCO, ang unang nakakuha ng pansin ng investigation team ay isang sunog na marka sa cream-colored na leather na sofa. Isang itim na marka na may sukat na halos 3 sentimetro na tila may nag-iwan ng sigarilyong may sindi at idiniin ito sa upuan. Ano ang ibig sabihin ng markang ito? Ibig bang sabihin na habang takot na takot ang biktima sa magulong bahay, ang salarin ay prenteng naninigarilyo na tila ninanamnam ang sitwasyon? Ang daliri ng isang investigador na maingat na nagsusuri sa lugar ay huminto sa lababo. Isa pa, at sa malamig na sahig, malapit sa bangkay ni Elena, isa pang upos ng parehong brand ang natagpuan. Aksidente lang bang nahulog ng salarin ang upos na ito dahil sa kaba? Maingat na dinampot ng investigador ang upos gamit ang tiyani at mahinang bumulong. Ang crime scene ay nagpapakita ng isang tipikal na robbery homicide.
Ang pang-ibabang damit ni Elena ay marahas na hinubad at ang mga drawer sa kwarto ay tila hinalughog ng isang taong wala sa sarili na ang mga laman ay nakasabog sa sahig. Isang malupit na senaryo kung saan isang magnanakaw ang pumasok, pinagsamantalahan si Elena at pagkatapos ay nagkaroon pa ng oras na manigarilyo bago umalis. Ang investigation team ay naniwala na ang mga upos na ito na naglalaman ng DNA ng salarin ang magiging susi sa paglutas ng kaso. Agad na sinimulan ang investigasyon sa mga taong nasa paligid. Sa loob ng mahabang weekend, mayroon bang nakasalubong si Elena sa pasilyo ng tahimik na condominium o may narinig bang anumang kaguluhan? Habang kinakatok ng investigation team ang bawat pinto, isang residente na suki pala sa parlor ni Elena ang nagkuwento ng isang bagay. Yung misis sa unit na yan, ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon sila ng malakas na pagtatalo ng lalaki sa katabing real estate office. Tungkol yata sa komisyon, rinig na rinig sa buong pasilyo ang sigawan nila. Unang beses kong nakitang magalit ng ganoon si Ate Elena na napakabait, si G. Reyes, ang real estate agent sa katabing unit. Napag-alaman na madalas silang magkaroon ng matinding pagtatalo ni Elena dahil sa pera at ingay sa condominium. Naging abala ang investigation team. Isang bigla ang pagpatay dahil sa galit at pagkatapos ay pagtatangkang palabasin na isang robbery. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay tila tumuturo kay G. Reyes. Pagkalipas ng 3 araw, ang resulta ng DNA test mula sa crime lab ay nagpatigil sa lahat sa investigation headquarters. Ang DNA na nakuha mula sa laway sa 2 upos ng sigarilyo na natagpuan sa crime scene ay eksaktong tumugma sa DNA ng kapitbahay na si G. Reyes. Alas 7 ng umaga, nang katukin ng mga investigador ang pinto ng bahay ni G. Reyes, kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Ako? Bakit naman ako papasok diyan? Wala ako sa bahay buong gabi noon. Baka nagkakamali kayo. Mariin niyang itinanggi ang paratang at nagprotesta. Ngunit sa harap ng malinaw na biological evidence mula sa crime scene, ang upos ng sigarilyo kung saan nakuha ang kanyang DNA, wala siyang nagawa kundi sumuko. Agad na inaresto ng pulisya si G. Reyes bilang pangunahing suspek sa pagpatay, ebidensya sa crime scene, testimonya ng saksi, at perpektong DNA match. Tila mabilis na malulutas ang kaso. Ngunit ang unang salitang binitawan ni G. Reyes habang nakaupo sa malamig na upuan sa interrogation room ay nagbago sa direksyon ng investigasyon. Ang totoo po niyan, tumawag ako ng home service massage noong gabing yon. Nasa probinsya ang pamilya ko at mag-isa lang ako, kaya nalulungkot. Magkasama kami ng babae sa isang hotel hanggang umaga. Isang napakatapang at kahiyahiyang pag-amin para sa isang lalaking inaakusahan ng pagpatay para patunayan ang kanyang alibi. Nag-aalinlangan man, agad na sinimulan ng investigation team ang pag-verify. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Ang oras na tinatayang nangyari ang krimen, ang record ng credit card na ginamit ni G. Reyes para bayaran ang home service massage at ang testimonya ng babaeng nakasama niya ay perpektong nagtugma. Ang kanyang alibi ay buo. Paano ngayon bubuuin ang kakaibang palaisipang ito? Paano napunta sa tabi ng bangkay ni Elena sa kabilang unit ang upos ng sigarilyo na dapat ay nasa bahay ni G. Reyes? Posible kayang may sinumang sadyang kumuha ng upos mula sa basurahan sa harap ng bahay ni G. Reyes at inilagay ito sa crime scene? Marahil, hindi lang pagpatay kay Elena ang plano ng salarin. Marahil ay isa siyang mahusay na direktor na naghanda ng maaga para hintayin ang kapitbahay na magtapon ng upos para ipasa ang sisi. Sa gitna ng mahabang weekend, sino kaya ang taong ito na alam ang routine at kung saan nagtatapon ng basura ang kapitbahay? Walang nagawa ang investigation team kundi palayain si G. Reyes at bumalik sa simula. Muling nagtungo ang mga investigador sa pasilyo ng condominium. Kailangan nilang hanapin ang tunay na bakas na nakatago sa likod ng peking ebidensyang iniwan ng salarin. Ngunit nang muling magtanong-tanong ang mga investigador, isang kakaibang testimonya mula sa isa pang kapitbahay ang kanilang narinig. Noong gabing yon, hating gabi,
may narinig akong parang pusang umiiyak buong gabi. Mga 3:00 yata ng madaling araw yon. Ang kakaibang tunog na parang pusa na bumalot sa tahimik na pasilyo ng kondominium kung saan mahimbing na natutulog ang lahat. Nang muling pag-aralan ng mga forensic expert ang testimonya, nanigas ang kanilang mga mukha. Posible kayang ang nakakakilabot na tunog na iyon ay ang huling SOS na sinusubukang iparating ni Elena sa mundo habang siya ay nag-aagaw buhay sa malamig na sahig. Kailangan nating alamin ng mas malalim ang tungkol sa mga tunog noong gabing iyon. Nang mapatunayan ang alibi ng kapitbahay na si G. Reyes sa pamamagitan ng isang nakakagulat na home service massage, nanlamig ang hangin sa investigation headquarters. Naging malinaw na ang mga upos ng sigarilyo na tila iniwan ng salarin ay isang detalyadong patibong para iligaw ang investigasyon. Ang salarin ay hindi lang pumatay kay Elena, kundi nagpakita rin ng kasipagan na maghalungkat pa sa basurahan ng kapitbahay para may mapagbintangan. Sino kaya ang malupit na arkitektong ito? Muling bumalik ang investigation team sa malamig na pasilyo ng condominium. Para masundan ang hindi nakikitang mga yapak ng salarin, sinimulan nilang magtanong-tanong sa mga kapitbahay malapit sa Unit 1501 na umaasang may maaalala silang kahit katiting na detalye. Mayroon po ba kayong naalalang kakaiba noong gabing iyon? Kahit gaano kaliit na bagay, kahit na isang maliit na alaalang hindi ninyo pinansin, pakisubukang alalahanin. Sa mga residente na umiiling sa paulit-ulit na tanong ng mga investigador, isang babae ang maingat na nagsalita. Naalala niya ang isang pangyayari sa kalaliman ng gabi kung kailan mahimbing na ang tulog ng lahat. Mga bandang 3:30 yata ng madaling araw, may narinig akong napakakakaibang tunog. Akala ko noong una mga pusang kalye lang na nag-aaway, pero para sa boses ng pusa, masyadong mababa at mapurol ang tunog. May narinig akong dug, dug, parang may mabigat na bagay na pinupunit. Pagkatapos noon, may narinig akong parang unggol ng pusa, grrr, grrr, na tumagal ng ilang sandali. Kahit na inaantok ako, kinilabutan ako. Ang tunog na naaalala ng residente ay sinasabing kamukha ng iyak ng pusa, ngunit hindi iyon boses ng hayop na nagbabadya ng isang mapayapang umaga. Nang ikumpara ng mga forensic expert ang resulta ng autopsy sa testimonya ng residente, napipi ang lahat sa interrogation room sa harap ng isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi iyon boses ng pusa. Malamang, iyon ang huling unggol ng biktima. Bago siya malagutan ng hininga, mababa at malungkot ang boses ng forensic expert. Ayon sa resulta ng autopsy, ang sanhi ng pagkamatay ni Elena ay pressure asphyxiation dahil sa pagtapak. Hindi sinakal ng salarin ang biktima gamit ang mga kamay. Walang awa niyang tinapakan ang dibdib at leeg ni Elena na walang kalaban-laban na nakahandusay sa sahig gamit ang bigat ng kanyang katawan. Ang mga buto sa leeg at tadyang ni Elena ay durog at ang matutulis na piraso nito ay tumusok sa kanyang baga. Ang mapurol na tunog na narinig ng kapitbahay ay ang tunog ng pagtama ng paa ng salarin sa dibdib ni Elena at ang parang ungol ng pusa ay ang huling desperadong paghinga ni Elena sa gitna ng matinding sakit habang nadudurog ang kanyang daanan ng hangin at pumutok ang kanyang baga. Iyon ang pinakamalungkot at pinakakakaibang huling tunog na kayang ilabas ng isang taong nasa bingit ng kamatayan na hindi na makasigaw dahil sa pagkapunit ng mga kalamnan sa leeg. Bakit pinili ng salarin ang ganito kalupit na paraan? Ang pagtapak sa isang babae gamit ang paa na mas malakas kaysa sa kamay. Hindi lang ito simpleng pagnanasang pumatay. Ito ay isang kilos na naglalaman ng sukdulang paghamak at pag-aalipusta, na itinuturing ang biktima hindi bilang isang tao, kundi isang insektong dapat durugin. Ngunit ang mas nagpahirap sa investigation team ay isa pang bakas na natagpuan sa crime scene. Noong unang matagpuan si Elena, mayroong misteryosong bakas ng laway sa paligid ng kanyang dibdib. Naniwala ang investigation team na ito ay isang bakas na sumasalamin sa sexual na pagnanasa ng salarin at inilagay ang lahat ng pag-asa sa DNA test. Ngunit ang resulta ng pagsusuri ay muling nagpatahimik sa investigation team.
ang laway na iyon ay hindi sa salarin. Ito ay sa kanyang 1 taong gulang na bunso at 3 taong gulang na panganay na anak na magdamag na naiwan sa tabi ng bangkay ng kanilang ina. Isang bakas ng mga batang pagod na sa kaiiyak dahil sa gutom at takot na isinubsob ang kanilang mga mukha sa dibdib ng nanlalamig na ina at likas na hinanap ang init at gatas nito. Habang hindi pa alam na patay na ang kanilang ina, hinawakan nila ang naninigas na balat at bumulong, "Mama, gutom na po kami." Sa harap ng mga musmus na ito, dinurog ng salarin ang mundo nila sa pamamagitan ng pagtapak sa kanilang ina. Isang investigador na nagbabasa ng ulat ay hindi na nakatiis at napayuko. Paano nagagawa ng isang tao ang ganito? Sa harap mismo ng mga bata, wala nang natitirang bakas ng isang tagalabas sa crime scene. Ang upos ng sigarilyo ng kapitbahay ay isang palabas, walang ninakaw na mahahalagang bagay at ayon sa autopsy, walang bakas ng sexual na pang-aabuso at negatibo ang resulta sa seminal fluid. Ito ay isang sadyang paghuhubad ng damit para palabasin na isang robbery rape case na gawa ng isang tagalabas. Ang tingin ng investigation team ay unti-unting napupunta sa isang tao, ang asawang si Marco, na humagulgol na tila gumuho ang kanyang mundo. Ayon sa kanya, nasa bahay siya ng kanyang mga magulang noong tinatayang oras ng pagkamatay ng asawa. Ngunit sa isip ng mga investigador, bumabalik ang kakaibang kilos ni Marco noong umagang iyon. Ang kanyang kalmadong paglalakad-lakad sa paligid ng parlor at daycare para magpalipas ng oras sa halip na dumiretso sa kanilang unit. At higit sa lahat, ang kakaibang pag-iwan niyang bukas sa pinto ng Unit 15E1 gamit ang door stopper. Si Marco ba talaga ang isang nagdadalamhating biyudo o siya ang bida na may maskara na nagplano ng buong trahedya? At nang sa wakas ay suriin ng investigation team ang CCTV ng condominium, isang eksena ang nahuli na nagdulot ng kalituhan sa lahat. Ang pagdududa ng investigation team ay unti-unti nang kumukulong sa asawang si Marco. Ang mga bakas ng sexual na pang-aabuso at pagnanakaw sa crime scene ay malamang na isang madugong palabas na maingat na iginuhit ng isang taong may masamang hangarin. Lalo na ang resulta ng forensic examination ay nagpatibay sa kanilang hinala, walang direktang ebidensya ng sexual na krimen tulad ng seminal fluid ang natagpuan sa katawan ng biktima. Marahas na ginulo ang damit ng bangkay para palabasin na gawa ito ng isang hindi kilalang salarin, ngunit walang anumang bakas ng estranghero o ebidensya ng pagpasok. Sa huli, ang tanging matanda na kasama ni Elena sa loob ng nakasarang pinto ng Unit 1501 noong gabing iyon, ang lahat ng ebidensya ay tumuturo na ngayon sa asawang si Marco. Ngunit, nang akmang ituturing na siyang suspect, isang matinding salpukan sa pagitan ng malamig na pagsusuri ng forensic science at ng inosenteng testimonya ng isang buhay na saksi ang nagdulot ng malaking kaguluhan sa investigation headquarters. Ang walang imik na senyales mula sa bangkay ay malinaw. Ayon sa malamig na autopsy table, ang tinatayang oras ng pagkamatay ni Elena ay sa pagitan ng 11:00 ng gabi at hating gabi ng nakaraang araw. Ang antas ng rigor mortis at ang estado ng pagkain sa kanyang tiyan ay hindi nagsisinungaling. Kung tama ang pagsusuring ito, si Elena ay nalagutan na ng hininga sa sahig ng sala bago pa man tumunog ang kampana ng hating gabi. Ngunit dito lumabas ang isang kakaibang tala na hindi maipaliwanag ng sentido komun. Ika, 23 ng Setyembre 2013, 12:26 ng hating gabi. Sa ilalim ng pulang ilaw ng CCTV camera ng elevator, lumitaw si Marco. Nakatayo siya sa harap ng elevator, mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae. Sila ay aalis para umuwi sa kanyang mga magulang para sa long weekend, dala ang kanilang mga gamit. Ang ekspresyon ni Marco sa loob ng elevator ay mukha lamang ng isang pagod na ama. Ngunit, bago pa man tuluyang sumara ang pinto ng elevator, biglang lumingon ang 5 taong gulang na bata at tumingin sa direksyon ng bukas na pinto ng kanilang bahay. At buong inosenteng itinaas ang kanyang maliit na kamay at nagsimulang kumaway. Isang simpleng kilos ng isang batang nagpapaalam, "Mama, bye-bye, alis na kami." Malinaw na iyon ang sinasabi ng kanyang mga labi.
Kalaunan, sa matigas na upuan ng police station, malinaw na ikinuwento ng bata ang alaala ng gabing iyon na parang kahapon lang nangyari. Nung aalis na kami ni Papa, nakatayo si Mama sa may pinto. Nakangiti siya sa akin tapos nag-wave siya ng bye-bye. Suot ni Mama yung paborito kong cute na pajama niya. Ang imaheng nakatatak sa mga mata ng 5 taong gulang na bata. Ang salitang ito ay nagtulak sa investigation team sa isang malalim na kontradiksyon. Kung totoo ang alaala ng bata, dapat ay buhay pa si Elena noong 12:26 a.m. Dapat ay may lakas pa siyang ngumiti at magpaalam sa kanyang anak. Ngunit ang senyales mula sa bangkay ay nagsasabing halos 1 oras na bago noon ay tumigil na sa pagtibok ang puso ni Elena. Sa pagitan ng oras ng pagkamatay na sinasabi ng malamig na bangkay at ng oras ng buhay na nasa alaala ng bata, mayroong higit sa 30 minutong puwang na hindi maipaliwanag. Nalito ang investigation team at sinuri ang buong kondominium. Ngunit wala silang nakitang sinumang pumasok mula sa labas sa mga oras na iyon. Ang bintana ng kondominium sa ika-17 palapag ay masyadong makitid para daanan ng isang matanda at wala ring paraan para umakyat gamit ang mga tubo ng gas. Ibig sabihin, ang tanging taong maaaring nakasama ni Elena sa tinatayang oras ng kanyang pagkamatay ay ang asawang si Marco. Ngunit ang asawang iyon ay umalis ng bahay noong 12 sa AM na hinatid pa ng kanyang anak. Hindi lang iyon. Pagdating ni Marco sa bahay ng kanyang mga magulang, nagpadala pa siya ng text message sa cellphone ng kanyang asawa na patay na para sabihing nakarating na sila ng ligtas. Sa pagitan ng 1:00 at 7:00 ng umaga, 4 na beses siyang lumabas para manigarilyo na nahagip ng mga kalapit na CCTV camera na nagpapatibay sa kanyang alibi na nasa bahay siya ng kanyang mga magulang. Hindi nagsisinungaling ang bangkay. Pero hindi rin naman siguro nagsisinungaling ang batang iyon. Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Paulit-ulit na pinanood ng mga investigador ang CCTV footage. Itinigil, pinalaki, at muling pinanood ng daan-daang beses. Malinaw na kumakaway ang bata patungo sa pinto. Ngunit dito, kailangan nating magtanong ng isang pangunahing katanungan. Ang nakikita natin ay ang paggalaw ng kamay ng bata, hindi ang inang nakatayo sa harap ng pinto. Dahil sa anggulo ng CCTV camera, hindi kita ang loob ng pinto. Paano kung sa direksyon na kinakawayan ng bata, wala pala ang ina na iniisip natin? Ano kaya ang nakita ng bata para ngumiti ng ganoon ka-inosente habang nagpapaalam? Nagsimulang magduda ang mga investigador sa nakatagong katotohanan sa likod ng paniniwalang ang alaala ng isang bata ay absoluto. Ang imahe ba ng mabait na ina na nakita ng 5 taong gulang na bata ay isang hindi matitinag na katotohanan? O ito ba ang simula ng isang malaking ilusyon na hindi pa natin alam? At nang sa wakas ay maghanda ang investigation team ng isang kakaibang eksperimento dahil sa pagdududa sa proseso ng pagbuo ng alaala ng isang bata. Haharapin natin ang isang nakakakilabot na katotohanan na nangyari sa harap ng elevator noong 12:26 a.m. 12:26 ng hating gabi, ang metalikong tunog ng elevator ay umalingaw sa tahimik na pasilyo ng kondominium. Bago pa man tuluyang sumara ang malamig na bakal na pinto, ang 5 taong gulang na batang kumakaway sa direksyon ng pinto. Ang inosenteng pagpapaalam na, "Mama, bye-bye," ay nagbigay sa asawang si Marco ng isang alibi na mas matibay pa kaysa sa anumang pisikal na ebidensya. Ang bangkay ay sumisigaw na tumigil na ang buhay nito bago pa man ang oras na iyon, ngunit ang buhay na bata ay nagpapatunay na nakita niya ang kanyang ina pagkatapos noon. Ang investigation team ay naligaw sa harap ng malaking pader ng kontradiksyong ito. Ang pangkalahatang paniniwala na ang alaala ng isang bata ay ang pinakadalisay sa lahat, naging pinakamatibay na hadlang para maitago ang katotohanan. Para kumpirmahin ang katotohanan ng paniniwalang ito, maingat na nagbukas ng isang eksperimento ang mga investigador kasama ang mga child psychology expert. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng laboratorio, tinipon ang mga batang kaedad ng anak ni Marco. Sa loob ng ilang araw, pinaglaro ang mga bata sa parehong lugar
at sa tuwing magpapaalam, pinapaalam sila sa parehong tao, isang proseso ng pagbuo ng isang habit memory. At sa huling araw ipinasok ng mga investigador ang pinakamahalagang variable. Inalis nila ng tuluyan ang gurong laging nagpapaalam sa kanila at pinakiusapan silang magpaalam tulad ng dati sa isang walang laman na espasyo. Ang resulta ay nakakagulat. Kahit na walang tao sa silid, sa panayam kinabukasan, buong kumpiyansang sinabi ng mga bata na may tendensiya na ang malaking puwersa ng laging ganito ay nilalamon ang maliit na pagbabago ng katotohanang nangyari ngayon. Isang uri ng memory synthesis kung saan pinupunan ng utak ang nawawalang visual information gamit ang pinakapamilyar na nakagawian. Ang paliwanag ng mga eksperto ay naglalabas ng isang malupit na teorya. Ang mga batang nasa 4 na taong gulang ay may malakas na tendensiya na ang isang paulit-ulit na karanasan ay kayang takpan ng buo ang isang biglaang pangyayari. Paano kung may bumulong sa tabi ng bata? Kailangan nating magbaybay kay mama? Malamang, ang utak ng bata ay bumuo ng isang eksena na hindi niya nakita na parang ngayon lang nangyari. Ito ay tinatawag na memory contamination by suggestion. Kung totoo ang teoryang ito, marahil noong hating gabing iyon sa likod ng pinto ng Unit 1501, hindi nakatayo ang inang gusto nating paniwalaan. Muling binuo ng investigation team ang eksena noong gabing iyon gamit ang floor plan ng crime scene. Paano kung pagkatapos patayin ng salarin ang kanyang asawa sa sala, dahan-dahan niyang ginising ang 5 taong gulang na anak na mahimbing na natutulog sa kwarto at inilabas ito? Habang karga ang batang hindi pa halos makadilat dahil sa malamig na hangin ng hating gabi at bumulong, "Halika, magbaybay tayo kay mama sa loob." Marahil ay sumunod ang bata sa mababang boses ng kanyang ama at, tulad ng dati, naniwalang nakatayo roon ang kanyang ina at kumaway sa kawalan. Ang inosenteng pagkaway na naitala sa CCTV ng elevator ay hindi isang tunay na pagpapaalam sa ina, kundi isang malungkot na palabas na nilikha ng isang maingat na idinisenyong manipulasyon ng alaala. Hindi alam ng bata na siya ay ginagamit bilang isang buhay na alibi para kumpletuhin ang pagpatay sa taong pinakamamahal niya sa mundo. Kumaway lang siya tulad ng dati. Ngunit, ang mas dumurog sa puso ng investigation team ay isa pang testimonya ng bata. Habang sinasabi niyang nakangiti ang kanyang ina, nagdagdag siya ng isa pang kakaibang alaala. Pero, nakasimangot po si mama noon, parang may masakit sa kanya. Mula sa maikling testimonya ng bata, nakabuo ang mga eksperto ng isang nakakakilabot na pagsusuri. Ang nakasimangot na naaalala ng bata ay maaaring hindi bahagi ng pagpapaalam. Maaaring ito ang huling mukha ng kanyang ina na nakita niya sa isang sulok ng sala o sa siwang ng pinto ng kwarto bago siya ilabas ng kanyang ama, isang mukha na nanigas sa sakit. Maaaring ito ay isang resulta ng biglaang paglabas ng tunay na imahe ng kanyang inang nasa bingit ng kamatayan. Ang utak ay mabilis na gumawa ng isang peking alaala ng isang nakangiting ina, ngunit sa kaibuturan ng instinct ng bata, ang tunay na mukha ng kanyang ina ay nanatiling isang hindi mabuburang marka. Lahat ng sitwasyon at psychological na teorya ay tumuturo na ngayon sa isang tao, ang asawang si Marco. Ang testimonya ng kapitbahay na naaalala ang huling hininga ng asawa bilang iyak ng pusa at ang perpektong alibi na nilikha gamit ang alaala ng anak. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang investigation team. Ang lahat ng ito ay teorya pa lamang at si Marco ay patuloy na umaarte bilang pinakamalungkot na biktima sa mundo. Ngunit nang suriin ng investigation team ang kanyang mga galaw at sinuri maging ang mga blind spot ng CCTV sa isang hindi inaasahang lugar, nasaksihan nila ang pagkalaglag ng kanyang maskara. Ang tunay na mukha ng asawa na nahuli sa mismong lugar kung saan siya ay humahagulgol at tila hihimatayin matapos matagpuan ang bangkay ng asawa. Nang mawala ang lahat ng mata at sumara ang pinto ng elevator, ang kanyang ekspresyon ay hindi ang malungkot na mukha ng isang biyudo. Ang isipan ng investigation team ay gulong-gulo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng oras ng pagkamatay na sinasabi ng bangkay at ng pagpapaalam sa alaala ng bata
Ang tanging makakapuno sa 30 minutong puwang na ito ay ang posibilidad na may gumamit sa dalisay na alaala ng isang bata para gumawa ng isang malaking palabas. Ngunit ang hinala lamang ay hindi sapat para hatulan ang isang asawang halos himatayin sa pagkawala ng kanyang kabiyak. Muling sinuri ng mga investigador ang mga tala ng araw na iyon, isa-isa. Ngayon, hindi ang bago mangyari ang krimen, kundi ang bawat kilos ni Marco matapos matagpuan ang bangkay ang kanilang sinuri. Ito ang sitwasyon sa Unit 1501 matapos matagpuan ang kalunos-lunos na bangkay ni Elena. Ang bahay ay puno ng hagulgol ng pamilya. Si Marco ay nagpagulong-gulong sa sahig, humahagulgol na halos hindi makahinga, na nahirapan pa ang mga pulis na pakalmahin siya. Sa huli, dahil sa kanyang matinding psychological distress, pinayuhan siya ng mga investigador na pansamantalang umalis sa lugar at magpahinga. Habang inaalalayan ng isang investigador, pasuray-suray na lumabas si Marco, nanginginig ang kanyang mga balikat at ang kanyang mukha na basang-basa ng luha ay mukha ng isang taong gumuho ang mundo. Ngunit sa sandaling iyon, nang mawala sa paningin ang mga investigador at maiwan siyang mag-isa sa elevator, ang imahe ni Marco na nahuli ng CCTV ay nakakagulat. Sa sandaling sumara ang metal na pinto ng elevator, si Marco, na kanina lang ay nanginginig at humahagulgol, ay biglang tumigil sa pag-iyak at sa isang napakakalmadong kilos, pinunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata, habang nakatingin sa sarili sa salamin, ay walang bakas ng kalungkutan, galit o pagkabigla. Sa loob ng malamig na katahimikan ng elevator, itinaas niya ang kanyang kamay at maingat na inayos ang kanyang magulong buhok. Para siyang isang aktor na katatapos lang ng isang mahalagang pagtatanghal at nag-aayos para sa susunod na eksena. Ngunit ang mas nakakakilabot na eksena ay nangyari sa susunod na palapag nang bumukas ang pinto ng elevator at pumasok ang isa pang residente. Sa loob lang ng isang segundo, nagbago ang ekspresyon ni Marco. Sa sandaling naramdaman niya ang presensya ng residente, muli siyang yumuko at, na tila naghihintay, nagsimulang umiyak habang nanginginig ang mga balikat. Ang malamig at walang ekspresyon na mukha kanina habang nag-aayos ng buhok ay nawala, at bumalik siya sa pagiging bida ng isang trahedya. Ang investigador na nakakita sa pagbabago ng kanyang ekspresyon sa loob ng isang minuto ay ganito inalala ang kanyang pagkabigla. Naging kumbinsido ako na ang lalaking iyon ay hindi nalulungkot, kundi siya ang arkitekto na maingat na kumokontrol at nagkakalkula ng buong sitwasyong ito. Ang dalawang mukha na ipinakita ni Marco sa loob ng maikling sandaling iyon ay nagpapatunay na ang kanyang mga luha at paghagulgol sa crime scene ay isang detalyadong pag-arte para linlangin ang investigation team. May isa pang kakaibang kilos na napansin ang mga investigador. Noong mismong matagpuan ang bangkay, dumating si Marco kasama ang kanyang biyenan, ngunit hindi siya pumasok na mag-isa. Sinadya niyang maglakad sa likod ng biyenan. Hinayaan itong unang makita ang kalunos-lunos na bangkay ng anak at siya ay nagposisyon bilang isang nagulat na saksi, isang napakasamang katusuhan kung saan ginamit niya ang kanyang biyenan bilang panangga para maiwasan ang anumang pagdududa. Ang lalaking nag-utos sa kanyang anak na magpaalam sa isang kasinungalingan at nagbigay sa kanyang biyenan ng papel na unang makatuklas ng bangkay. Sa harap ng malupit na disenyong ito, hindi napigilan ng investigation team ang kanilang galit. Ginawa niyang isang malaking dula ang bawat sandali, mula nang patayin niya ang kanyang asawa hanggang sa matagpuan ang bangkay nito. Ang kailangan na lang ay ang tiyak na ebidensya para gibain ang perpektong entabladong ito. Ang pagbabago ng ekspresyon sa CCTV ay isang malakas na circumstantial evidence, ngunit hindi sapat para hatulan siya sa korte. Patuloy na ipinagtanggol ni Marco ang kanyang sarili, sinasabing sobrang lungkot niya kaya nawala siya sa sarili. At nang akmang magiging katotohanan na ang alibi ni Marco, isang tawag ang dumating mula sa crime lab. Tungkol ito sa isang hindi inaasahang panauhin na may sukat na 0.01 mm na hindi kayang burahin ng salarin kahit gaano pa niya kalinis na pinunasan ang mga fingerprint. Ang lilang cotton t-shirt na suot ni Marco noong gabing iyon. Ang hindi nakikitang katotohanan na nakasingit sa mga hibla nito ay nagsimula ng sumigaw.
Ang dalawang mukha ni Marco na nasaksihan sa loob ng elevator. Ito ay ang maskara ng isang mamamatay tao na maingat na ginawa mula sa kalungkutan. Ngunit hindi naghahatol ang korte ng murder base lamang sa pagbabago ng ekspresyon sa isang video o sa kutob ng mga investigador. Patuloy na umupo si Marco sa puwesto ng isang nagdadalamhating biyudo at napanatili ang isang mayabang na katahimikan. May ebidensya ba kayo? Tinatanong ko kung mayroon kayong matibay na pisikal na ebidensya na pinatay ko ang asawa ko. Ang bumasag sa katahimikang iyon ay isang napakaliit at hindi nakikitang bagay. Sa loob ng madilim na silid ng crime lab, ang malamig na lente ng mikroskopyo ay naglabas ng maliwanag na ilaw, naghahanda para sa pinakadetalyadong paghatol sa mundo. Ang huling pag-asa ng mga investigador ay ang pagsusuri sa isang misteryosong bakas na nakuha mula sa malamig na bangkay ni Elena. Maingat na pinunasan ng salarin ang mga fingerprint, nagkalat ng upos ng sigarilyo ng iba para guluhin ang investigasyon. Ngunit may isang bagay siyang hindi nakontrol. Ang banal na prinsipyo ng forensic science na bawat kontak ay nag-iiwan ng bakas. Ilang araw matapos simulan ang pagsusuri, sa kalaliman ng gabi, isang milagrosong asul na ilaw ang nagsimulang makita sa lente ng mikroskopyo mula sa ilalim ng mga kuko ni Elena at sa ibabaw ng kanyang balat sa leeg at dibdib. 12 dosenang napakapinong lilang cotton fibers ang natagpuan. May sukat na 0.1 mm hanggang 0.3 mm, mas manipis pa sa buhok. Ang bawat hibla ay sumisigaw patungo sa katotohanang nakalubog sa kadiliman. Saan galing ang mga lilang hiblang ito? Agad na kinuha ng investigation team ang damit na suot ni Marco noong araw ng krimen at sinimulan ang paghahambing. At nang sa wakas ay ilagay ang lilang cotton t-shirt ni Marco sa ilalim ng mikroskopyo, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa analysis room. Ang komposisyon ng lilang hibla na natagpuan sa bangkay, ang kakaibang paraan ng pagkukulay at ang pagkakatali ng sinulid ay eksaktong tumugma sa t-shirt ni Marco nang walang kahit 1% pagkakamali. Hindi ito isang pagkakataon lang na pareho sila ng kulay ng damit. Ang cross-section ng hibla sa ilalim ng mikroskopyo ay may natatanging istruktura na parang fingerprint na tanging mula lang sa damit na iyon maaaring malaglag. Hindi ito yung tipo ng bakas na maiiwan dahil lang magkatabi kayo. Hindi ito maipapaliwanag ng simpleng yakap o magaang na pisikal na kontak. Mariing sinabi ng forensic expert, ang mga hibla na natagpuan sa katawan ni Elena ay hindi lang iilan, kundi 12 dosena. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Sa sandali ng matinding paghihirap ni Elena, desperado niyang hinawakan ang damit ng taong tumatapak sa kanya. Para mabuhay o para ipaalam sa mundo kung sino ang kumitil sa kanyang buhay, ginamit niya ang kanyang huling lakas para kapitan at labanan ang salarin. Sa marahas na paglalabang iyon, ang mga maliliit na hibla mula sa lilang t-shirt ng asawa ay bumaon sa ilalim ng kanyang mga kuko at sa kanyang balat. Kahit gaano pa kaingat na pinunasan ng salarin ang mga fingerprint, hindi niya kayang alisin ang maliliit na markang iniwan ng huling paglaban ng kanyang asawa. Ang katusuhan ni Marco na mag-ipon ng upos ng sigarilyo ng kapitbahay bago ang krimen. Ang kanyang katalinuhan na tapakan ang asawa para mabawasan ang bakas, ngunit hindi niya inakala na ang hindi nakikitang mga hiblang ito mula sa kanyang damit ang magiging sanhi ng kanyang pagkahuli. Sinira ng isang lilang hibla ang lahat ng senaryo ni Marco, ang pag-iwan ng bukas na pinto, ang pagpapanggap na nagpaalam ang anak at ang pagpapalipas ng oras. Noong 12:26 a.m. nang gisingin niya ang kanyang 5 taong gulang na anak, ang kanyang lilang t-shirt ay mayroon ng bakas ng desperadong paglaban ng kanyang asawa. Ang malupit na katotohanan na habang kumakaway ang bata, ang ebidensya ng pagkamatay ng kanyang ina ay nakasabit sa dibdib ng kanyang ama. Dala ang malinaw na resulta ng pagsusuri, muling humarap ang investigation team kay Marco sa interrogation room. Sa harap ni Marco, na may kumpiyansang nakatingin sa mga investigador, inilapag ang isang malaking litrato ng lilang hibla. Ang bawat hiblang ito ay nagsasabing pinatay mo ang asawa mo.
Bakit may hibla mula sa t-shirt mo sa ilalim ng mga kuko ng misis mo? Unang beses na nanginig ng malakas ang mga mata ni Marco. Ang kanyang mga tuloy-tuloy na palusot ay naputol at nanigas ang hangin sa silid. Ito ang sandali ng pagbagsak ng kanyang mayabang na dula. Sa harap ng katotohanang may sukat na 0.01 millimeters na natuklasan ng siyensya, ang perpektong alibi ng asawa ay nagsimulang magkagusot. Ngunit may isa pang huling balakid na kailangang lampasan ng investigation team para makuha ang buong pag-amin ni Marco. Paano ipapaliwanag ang alaala ng batang naniniwalang nakangiti si mama at kumaway? At nang sa wakas ay magsalita ang asawa, isang motibo na mas duwag at malupit pa sa inaasahan ang lumabas. Bakit niya kailangang tapakan ng ganoon kalupit ang asawang kanyang pinakasalan sa loob ng 6 na taon? At ano ang buong kwento ng gabing iyon na kanyang inamin? Sa mabigat na hangin ng interrogation room, nakalatag ang ulat ng crime lab. Isang pinalaking litrato ng lilang hibla, isang 0.01 millimeters na sinulid ang yumuyugyog sa salarin. Ang mga mata ng asawa, na kanina'y taas noo, ay nawalan ng direksyon at nanginig matapos ang ilang sandali ng katahimikan, kasabay ng isang malalim na buntong hininga, yumuko siya. Ako po ang gumawa. Ito ang sandali ng pagguho ng kanyang detalyadong alibi. Ano ang nagtulak sa isang ama ng 3 anak at asawa na maging isang halimaw? Ang motibong kanyang inamin ay mas duwag kaysa malupit. Sa kanilang pagsasama, si Marco ay walang permanenteng trabaho at umaasa sa perang kinikita ng kanyang asawa mula sa parlor. Ang kanyang kawalan ng kakayahang pinansyal ay nagdulot ng isang baluktot na pride at ang kanilang relasyon ay nagsimulang masira. Isang linggo bago ang krimen, sila ay naghiwalay na ng tirahan. Ang nagudyok sa krimen ay ang hiling ng kanyang asawa na mag-divorce. Para kay Marco, ang divorce ay hindi lang simpleng paghihiwalay. Ito ay ang takot na mawala ang kanyang tanging pinagkukunan ng kabuhayan. At ang baluktot na galit dahil sa pakiramdam na minamaliit siya ng kanyang asawa ang kumontrol sa kanya. Nagpasya siyang mas gugustuhin niyang wasakin na lang ang asawa kaysa mawala ito sa kanya. Hindi ito isang biglaang kilos. Maingat niyang idinisenyo ang krimen na parang isang pelikula. Ilang araw bago ang krimen, naglibot siya sa kanilang lugar. Nang makita niya ang upos ng sigarilyo na tinapon ng kapitbahay na si G. Reyes, maingat niya itong pinulot at inilagay sa kanyang bag. Nangolekta siya ng peking ebidensya para guluhin ang investigasyon. Noong gabi ng krimen, 29 ng Setyembre, sinalubong ni Marco ang kanyang asawang pauwi galing sa pamimili. Sa labas, mukha siyang isang asawang gustong makipag-ayos, ngunit sa loob ng kanyang bag, puno na ito ng upos ng sigarilyo ng iba. Bandang 8:10 ng gabi, umuwi ang buong pamilya at nagsama-sama para sa isang samgyupsal party. Kumain ng busog ang mga bata at natulog. At sa pagitan ng 11:00 ng gabi at hating gabi, nang bumalot ang katahimikan, inilabas ni Marco ang kanyang tunay na kulay. Tinapakan niya ang kanyang asawa. Ginamit niya ang pinakamalupit na paraan para patayin ito nang hindi mag-iiwan ng mga marka o fingerprint. Ang mapurol na tunog at parang iyak ng pusa na narinig ng kapitbahay ay ang huling hininga ni Elena sa ilalim ng paa ng kanyang asawa. Matapos mamatay ang asawa, nagsimula ang dula ni Marco. Ginawa niyang biktima ng sexual na pang-aabuso at pagnanakaw ang kanyang asawa. Hinubaran niya ito, ginulo ang bahay, at ikinalat ang mga inihanda niyang upos ng sigarilyo. At pagkatapos, umupo siya sa sofa at prenteng na nigarilyo. Ang 3 sentimetrong sunog sa sofa ito ang kanyang mayabang na marka ng tagumpay sa harap ng bangkay ng asawa. Hindi niya kinalimutang dalhin ang sarili niyang upos. 12:26 ng hating gabi, ginamit niya ang kanyang 5 taong gulang na anak. Habang inaantok pa, pinakaway niya ito sa direksyon ng bukas na pinto. Magbaybay ka kay mama. Sumunod ang bata at kumaway sa kawalan. Ang eksenang ito ay naitala sa CCTV na lumikha ng isang perpektong alibi. Hindi niya isinara ang pinto. Sadyang iniwan niyang bukas gamit ang doorstopper para mas mabilis matagpuan ang bangkay at mapagbintangan ang iba.
Sa loob ng 2 oras na pagmamaneho, pauwi sa kanyang mga magulang, nagpadala siya ng text sa patay na asawa, "Nakarating na kami." Kinabukasan, pagkatanggap ng tawag mula sa biyenan, sinadya niyang magpalipas ng oras sa paligid ng parlor at daycare. At pagpasok sa bahay, naging pinakamalungkot na lalaki siya sa mundo at humagulgol. Ngunit sa loob ng mahabang gabing iyon, kinailangan ng mga naiwang anak na danasin ang impyerno. Sa crime scene, naiwan ang 3 taong gulang at 1 taong gulang na mga bata sa tabi ng bangkay ng kanilang ina. Nang magising, hindi nila alam na patay na ang kanilang ina at nilapitan nila ito. Sinubukan nilang dumede at ang mga upos ng sigarilyo sa sahig ay inakala nilang candy at isinubo. Ang DNA ng mga bata na natagpuan sa dibdib ng ina at sa mga upos ito ang malungkot na imahe ng trahedya, isang nakakadurog na bakas ng mga batang likas na hinahanap ang kanilang ina. Hanggang sa huli, sinabi ng bata na nakasimangot si mama. Hindi iyon isang pagpapaalam, ito ay ang sigaw ng subconscious ng isang batang nakakita sa mukha ng kanyang inang namatay sa sakit sa kadiliman. Dinungisan ng ama maging ang pinakadalisay na alaala ng kanyang anak para pagtakpan ang kanyang krimen. Sa mahabang paglilitis na umabot hanggang sa Korte Suprema, patuloy na itinanggi ni Marco ang krimen, ngunit hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang kasalanan ay itinuring na napakabigat dahil ginamit niya ang kanyang anak para sa kanyang alibi at niyurakan ang dignidad ng kanyang asawa. Ang baluktot na pride at kaduwagan ng isang lalaki ang kumuha sa ina ng 3 anak. Ang natitirang buhay ni Marco ay gugugulin niya sa malamig na selda. Sa likod ng katotohanang nahatulan ang isang mamamatay tao, naiwan ang malungkot na imahe ng mga batang kailangang mabuhay habang buhay, dala ang katotohanang ang kanilang ama ang kumuha sa kanilang ina. Sa loob ng 2 oras na pagmamaneho ng asawa papunta sa kanyang mga magulang, ano kaya ang nasa isip niya? Hindi ba sumagi sa isip niya ang imahe ng kanyang asawang nanlalamig na at ang 3 anak na nakatulog na sa kaiiyak? Naging ganoon siya kalamig na nagpadala pa ng text sa patay na asawa para sa kanyang alibi. Ang cellphone ng asawa ay nag-iisa na lang sigurong kumikinang sa dilim, ngunit ang may-ari nito ay wala na sa mundong ito. Sa buong paglilitis, patuloy na iginiit ni Marco ang kanyang kawalang sala at umiyak. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa kanyang sarili. Kahit nang hatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo, hindi siya yumuko. Marahil ay hindi niya matanggap na ang kanyang perpektong krimen ay gumuho dahil sa isang hibla ng sinulid. Ano na ang mangyayari sa 3 naiwang anak? Ang pinakamalaking biktima ay ang mga batang naniwala at sumunod sa kanilang ama. Lalo na ang panganay na anak na kailangang magpaalam sa isang kasinungalingan, ang alaalang iyon ay magiging isang pasakit sa kanya habang buhay. Nagbabala ang mga eksperto na ang trauma na ito ay maaaring mag-iwan ng sugat na aabot sa mga susunod na henerasyon. Ang trahedyang ito ay nagtapos sa pag-aresto sa salarin, ngunit ang pagdurusa ng mga naiwan ay nagsisimula pa lamang. Ngayon, tapos na ang lahat ng dula at sa entablado, tanging mga luha ng mga bata na hindi mapapawi ni numan ang naiwan. Hanggang dito na lang ang kasong inihanda namin para sa araw na ito. Isang malupit na asawang walang awang yumurak sa kanyang kabiyak na 6 na taon niyang kasama at sinubukang manipulahin maging ang alaala ng kanyang 5 taong gulang na anak para pagtakpan ang kanyang kasalanan. Ano ang naiisip ninyo sa trahedyang ito kung saan kinitil ang buhay ng isang ina para protektahan ang baluktot na pride ng isang lalaki? Nahuli man ang salarin dahil sa isang 0.01 mm na hibla. Ang sugat na iniwan niya ay isang malaking peklat na habambuhay na dadalhin ng mga naiwang anak. Ang hindi natin dapat kalimutan sa kasong ito ay ang katotohanang sa likod ng isang tila mapayapang tahanan, maaaring may isang taong tahimik na sumisigaw, kung ang ating lipunan ay may mas maayos na safety net, at nakinig tayo sa maliliit na senyales sa paligid bago pa man humantong sa karahasan ang mga problemang pinansyal, ano kaya ang nangyari? Naway maging daan ang video na ito
para muli nating tingnan ang mga mahal natin sa buhay at pahalagahan ang malusog na relasyon at respeto. Ano ang masasabi ninyo sa kaso ngayon? Kung nagustuhan ninyo ang video, mangyaring pindutin ang like at subscribe button at iwanan sa comment section kung saan ninyo ito pinakikinggan. Babatiin ko kayo isa-isa. Magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento na may dalang boses ng katotohanang hindi dapat kalimutan mula sa silid ng mga tala ng krimen.